Muli po, isang pinagpalang araw po sa inyo lahat. Sa oras po nito, patuloy po akong pusong nagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos na patuloy po nagbibigay ng privilege opportunity na patuloy po akong makapaglingkod, magamit ng instrumento na makapagbahagi sa inyo ng kanyang mensahe, salita na patuloy po magiging patnubay, gabay natin sa ating mga buhay, yung salita po ng ating Panginoon na magbibigay po ng sapat na kaalaman patungkol sa kanyang kalooban. Minsan isalita po ng ating Panginoon na magbibigay po ng katatagan sa ating pananalig at pananampalataya sa Kanya. Muli po sa panguna ng Banal na Espiritu at sa ngalan po ng ating Panginoong Hesus, nais ko po muli magbahagi sa inyo ng kanyang mensahe title, Our God is a God of a Restoration. Ayan po. Sa mensahe nito, nais lang po ipaunawa sa atin o iparating sa atin sa mensahe nito ng ating Panginoong Diyos na ang Diyos natin ay Diyos na hindi lang po nag-aayos ng ating buhay, kundi siya po ang Diyos na lubusang nagpapabago sa ating buhay. Our God is a God of restoration. Ano po ba ibig sabihin ng restoration? Restoration is to return something to his former original condition. Yan po yung ginagawa ng ating Panginoon Diyos sa mga taong nagsuko ng buhay nila sa Kanya. Hindi lamang niya po inaayos ang buhay ng mga taong nagsuko sa Kanya, kundi ito po'y lubusan niyang binabago o ginagawa niya pong brand new. Yan po. Hindi po tayo kasi tinitingnan ng ating Panginoong Diyos na parang isang lumang bagay lang na kailangan lang i-repair o ayusin, dahil ang nais niya, tayo po'y kanyang lubusang mabago at maibalik sa dati nating disenyo. Ano po ba yung dating disenyo natin sa paningin ng Diyos nung tayo po ay hindi pa po nagkakasala, nung tayo pa po ay di pa lumalabag sa kanyang kalooban? Ang design po talaga ng Diyos sa tao ay yung tayo po ay makapagbigay ng kapurihan, kaluwalhatian sa Kanya sa pamamagitan ng paglilingkod at pagsunod sa Kanyang kalooban. Ngunit dahil nga po tayong mga tao ay nagkaroon ng freedom of choice because doon sa knowledge of truth na kinain po ng ating ninuno na si Adan at Eva, nagkaroon po tayo ng knowledge about good and evil. Ayan po, habang nagkakaroon po tayo ng sapat na kaalaman, habang lumalaki po tayo, yung design ng Diyos na ginawa niya sa atin ay nasisira at nawala. Kaya po tayo nabuhay doon sa mga gusto natin gawin. Hindi na tayo nakakapaglingkod sa Diyos. Hindi na tayo sumusunod sa Kanya, di po ba? Kaya nabuhay po tayo doon sa mundo ng kasalanan. Kaya po, sa mensahe ito, nais pong ibalita o iparating muli sa atin ng ating Panginoon Diyos na meron pong pag-asa na tayo muling maibalik sa dati nating disenyo. Kaya po sabi nga dito, siya po ang Diyos na nagpapabago at nagpapanumbalik, the God of restoration. Tandaan po natin, bakit po hindi lang po nag-aayos ng Diyos sa atin? Dahil alam niya na kung tayo ay aayusin lang ng Diyos para tayong mga bagay na pag inayos, darating yung time na masisira at masisira rin tayo. Kaya nga, gusto niya ipaunawa sa mensahe nito, hindi lang po siya yung Diyos na nag-aayos o nagpipix ng sira natin, kundi siya ang Diyos na nagpapabago at nagpapabalik sa dati nating kondisyon. Kaya po, to be close, our God is not a God of repairing, but our God is a God of restoration. Tandaan po natin, kung gusto po natin tayong lubusang mabago at magkaroon po tayo ng desire na maglingkod sa Diyos at para hindi po tayo mahirapan na magawa yung kanyang kalooban, kailangan po natin isuko ang buhay natin sa ating Panginoon Diyos. At kailangan po natin tanggapin ng Panginoong Hesus sa ating buhay bilang Panginoon at personal natin tagapagligtas, upang ang ating Diyos na ang God of restoration ay ma-restore po tayo at maibalik po tayo doon sa original design na ginawa ng Diyos sa tao. Kaya po, kung gusto po natin na muling maibalik yung design ng Diyos sa atin,
we need to repent. Kailangan po tayo magsisi. Talikuran po ang masamang gawa natin. And patuloy po natin tanggapin ang Panginoon Yesus sa ating puso, sa ating buhay bilang Panginoon at dakilang tagapagligtas natin. Dahil kapag ginawa po natin yan, ito po, gaano po tayo i-restore ng Diyos at gaano po tayo titignan ng Diyos kapag tinanggap po natin si Lord Jesus sa ating buhay at tayo po ay nagsuko ng buhay sa Diyos. Book of Corinthians, chapter 2 Corinthians chapter 5:17. Kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip ito'y napalitan na ng bago. Di po ba? Yun po. Kaya po sa mamuting mensaheng pinapalog sa atin ng ating dakilang Diyos na banal sa oras na to, kung gusto po nating lubusang mabago, totally transformation, at maibalik po yung design ng Diyos sa ating buhay upang hindi po tayo mahirapan maglingkod, sumunod sa kanyang kalooban, that is the design of the Lord sa mga tao. Kailangan po natin isurrender ang buhay natin sa ating Panginoong Diyos at patuloy po natin tanggapin ang Panginoong Yesus bilang Panginoon at ating personal at dakilang tagapagligtas. Sa Diyos lahat ng papuri, pasalang pagdakila at sa tayong dakilang ngalan po ng ating Panginoong Yesus. Amen. God bless all.